Sa iba namang balita, sa wakas natapos na kaninang umaga ang sunog sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula pa yon nung pambiyernes ng gabi. Kaya naman magsisimula na ngayon ang tinatawag na Interagency Task Force na alamin kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutukway si June Veneracion. June. Mike, eksakto alas 7:25 ng umaga kanina nang magdeklara ng fire out sa Ever Gotesco Grand Central. Mahigit 3 araw yan mula nang sumiklab ang apoy sa loob ng nasabing mall dito sa lungsod ng Caloocan. Ngayong naapula ng apoy, nagsimula na ring mag-imbestiga ang Interagency Task Force o IATF sa sunog na tumagal ng mahigit 3 araw. Pero nagkainitan nang di agad pinapasok ng security personnel ng mall ang ilang miyembro ng IATF. Paalog ka, madaan mo ako. Ano mamaya ha? Mamaya ako kukuha sa'yo ng... Nang makapasok na ang buong team ng IATF, nagsimula na ang kanilang unang araw ng investigasyon. Ang ating focus ng ating investigation is to determine the real cause of the fire. So it might be accidental, it might be there is negligence there, it might be there is an angle of intentional fire. So we will all look at all possible angles. As of this time, we are not discounting the possibility of an intentional fire. Di lang mga taga-IATF ang naharang. Maging si Caloocan City Mayor Recom Echeverry, hinarang din daw ng 2 gwardyang ito nang lumapit ang alkalde para silipin ang binahang basement ng mall. Dinisarmahan ng 2 gwardya at nasermonan pa ng isang opisyal ng PNP. Siyempre yung mga pulis. Dito, ang trabaho natin, magserbisyo. Kayo at saka kami. Ha? So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano, ha? Okay? Sige. So i-retrain, i-subject mo sila for retraining, ha? Hindi na yan mag-duty bukas. Ayun pa lang, Ayon sa mga nakapasok sa loob ng mall, delikado pa rin doon dahil sa mga nakalambiting bakal. Madilim at mausok din daw kaya pahirapan ang trabaho ng mga investigador. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sabi ni Chief Superintendent Santiago Laguna ng BFP-NCR, iniimbestigahan din ang Fire Marshal ng Caloocan City na si Superintendent Oscar De Asis dahil napakatagal bago naapula ang apoy at dahil sa report na lasing daw ito nung Biyernes ng gabi kung kailan nagsimula ang sunog. Itinanggi na ito ni De Asis kahapon. At habang di pa tapos ang investigasyon, mukhang di pa rin papapasukin ng mga tenant na gustong kunin ang mga gamit nilang pwede pang pakinabangan. Pinatawag sila ng mga taga-Ever Gotesco pero para ipaalam na kailangan nilang magsumite ng mga dokumento sa BFP gaya ng Affidavit of Loss, Mayor's of Business Permit, Certificate of Registration mula sa DTI, Fire Safety Inspection Certificate at Insurance Policies. Siyempre makapasok sa loob para di ma-secured namin kung ano pa yung mga hindi na damage sa amin. Ma-secured kung ano pa yung mga kailangan naming i-pull out. Kami rin, tsaka medyo mahirap nga lang itong mga requirements na to kasi it takes time. Ayon naman sa Ever Gotesco Malls, bagamat ayaw daw nilang pangunahan ng investigasyon, di naman daw sila nagpabaya. Bukod daw sa kahandaan nila sa panahon ng sunog tulad ng pagsasagawa ng taunang fire drill, regular din ang inspeksyon nila sa mga tenant. Nagto-conduct tayo every time ng inspection, lalo na sa mga open wirings. Pagdating naman doon sa mga exhibitors na hindi sumusunod doon sa policy ng mall, binibigyan namin sila ng temporary store closure until such time na makapag-comply sila sa policy ng mall. Mike, good news maski paano para sa mga tenants. Sabi nitong Interagency Task Force, sakaling matapos sila ng maaga ang isang particular area o isang particular na palapag ay maaari nang papasukin doon itong mga tenants. Samantala, katatanggap lang natin itong balita na ito, Mike, mula kay Chief Inspector Renato Marcial, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection National Capital Region. At ang sabi niya, effective today, ay relieve na si Superintendent De Asis bilang Fire Marshal ng Caloocan City. Ang utos daw ay nanggaling daw mismo kay DILG Secretary Jesse Robredo. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Mga kapuso, Marso ang tinuturing na Fire Prevention Month o buwan ng pag-iwas sa sunog. Pero sa Metro Manila, hindi lang tuwing Marso may pinakamaraming sunog. Lumalabas sa pag-aaral ng GMA News Research na sa nakalipas na 12 taon mula Enero hanggang Abril, naganap ang pinakamaraming sunog dito sa Metro Manila. Sa 6 na taon, ang buwan ng Abril ang may pinakamaraming sunog. Pumapangalawa lang ang buwan ng Marso. Sinalubong naman na maraming sunog ang pagpasok ng mga bagong taon noong 2009 at 2010.
Noong 2001 naman, nag-alab ang buwan ng pag-ibig, Pebrero. Mula taong 2000 hanggang taong 2011, nagkaroon na mahigit 40,000 sunog sa Kamunilahan. 772 ang nasawi sa mga sunog na yan. Ang halaga ng pinsala, halos 13 bilyong piso. Ibig sabihin, mga kapuso, sa kada 55 sunog, may isang namatay. At kada 17 sunog, may isang nasugatan. At sa bawat sunog, mahigit 300,000 piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pagdating naman sa sanhi ng mga sunog, nanguna ang problema sa kuryente. Isa sa kada 3 sunog sa Metro Manila ay dahil sa problema sa kuryente. Pero ito ang napaka-agaw pansin na datos. Alam nyo ba mga kapuso na isa sa bawat 17 sunog sa Metro Manila ay ang sanhi tinapon na upos ng sigarilyo? Ngayong Fire Prevention Month, huwag na nating hintayin na tayo pa mismo ang masunugan para matutunan ng leksyon. Ang kailangan lang ay simpleng kaalaman para makaiwas sunog, tulad ng wastong pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Ibinalita namin kagabi ang tungkol sa bagong silang na sanggol na natagpuan sa grocery bag na nakasabit sa isang puno. Bumubuti na raw ang lagay ng sanggol kahit pa tinamaan siya ng sepsis. May mga nagnanais na rin daw umampon kay Baby Girl X. Nakatutok si Jamie Santos. Inabutan namin tinitignan ng doktor si Baby Girl X sa East Avenue Medical Center. Ang isang buwang sanggol na natagpo ang nakasilid sa isang grocery bag at nakasabit sa isang puno sa Teachers Village, Quezon City. Magandang balita raw ayon sa mga doktor dahil bumubuti na ang lagay ni Baby Girl X. Malakas na rin daw itong uminom ng gatas at umiyak. Magandang senyales daw ito para sa bagong silang na sanggol na tinamaan ng sepsis matapos maharap sa maruming environment pagkapanganak. May tuturing nga raw survivor si Baby Girl X. Mukhang papunta tayo sa magandang kondisyon ng kalusugan niya. Despite sa pinagdaanan niya, nagre-recover naman siya ng mabilis. Nagre-respond nga rin daw ito kapag may kumakausap sa kanya. Gumiti nga ito ng aming lapitan at kausapin. Matapos nga raw maibalita ang nangyari kay Baby Girl X, may tumawag na raw sa ospital at naghayag na nais nilang ampunin ng sanggol. Pero paglilinaw ng DSWD, may prosesong dapat pagdaanan ng nais magampon kay Baby Girl X. Sa kasalukuyan, hindi pa rin batid ng Department of Social Worker and Development o DSWD kung sino ang mga magulang ng bata. May binabanggit po sila na tatlo na potential nga daw po na ini-express yung willingness na i-adopt yung baby. Kung may intention talaga sila na i-adopt yung bata, magdadaan po sila muna sa proseso. Meron po kasi tayong process na 3 months na titingnan po natin kung sino po yung kamag-anak. Sa ngayon ay wala pa rin daw lumalapit at nagkiklaim sa sanggol. Samantala mananatili pa ng ilang araw sa ospital ang sanggol at saka ililipat sa pangangalaga ng DSWD kapag maayos na ang kondisyon nito. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Meron tayong balita mula sa Taytay Rizal. Patay ang isang binatilyo matapos siya umanong makursunadahan, saksakin ng isang grupo ng mga kabataan. Si Jay Sabalne, Naka-Alerto 24. Naiyak na lamang si Nanay Jocelyn sa sinapit ng kanyang 15 anyos na anak na si Justin Mark Zuniga na napatay matapos pagtulungan ng isang grupo ng mga kabataan alas 2:30 na madaling araw sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Nakauwi na raw kasi ang anak sa bahay nila alas 8 kagabi, ngunit umalis ulit. Ayun na nga po, huwag nang lalabas. Hindi nga po nagpapigil kagabi, umalis pa rin po. Kwento ng kasama ng biktima, naglalakad silang 4 na magkakaibigan sa Taytay National Highway para ihatid pa uwi si Zuniga. Nang bigla na lamang silang pinagbabato ng mahigit 12 teenager. Pagka-atras po namin, nabol na kami, di na kami nagano. Kasi sabi namin, trip na yan, tara, sibat na. Sabay ko tong nasaksak. Ako, kinalabit ko pa nga, bilisang pagtakbo. Iwanan mo na yung chineres mo kung gusto mo mabuhay. Tapos nung di niya binitawan. Hanggang sa dito kami nabot. Dugo ang bumalagta si Zuniga sa bakanting lote sa tabi ng Taytay Cockpit Arena. Yung biktima ay nagtamo ng tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Mabilis na nagsitaka sa mga salari, kaya ang pakiusap ni Aling Jocelyn sa mga kabataan. Sana makinig na sila sa magulang nila. Patuloy ang follow-up operations ng Taytay Police sa naturang insidente.
Jay Sabale, Nakalerto, 24. Matapos ang 6 na taong pagtatago, arestado ang isang dating pulis dahil sa kasong pagpatay noong pangtaong 2005. Bukod sa pagpatay, posible ring sampahan ng kasong pagtatago sa batas ang suspect, si Haji Rieta. Naka-Alerto 24. Sa cellphone video na ito, pinasok ng tropa ng Quezon City Police District ang chapel na ito sa St. Peter's Quezon Avenue mag-alas 11 kagabi. Napag-alaman kasi ng pulisya, dumalaw rito sa isang pumanaw na kaibigan, si dating Police Caloocan PO2 Jesse Carandag. Mahigit 6 na taon na doon nagtatago si Carandag matapos makasuhan ng murder sa Tondo, Maynila noong 2005. Kaya nang makuha ang impormasyon, sumugod sa chapel ang mga kaanak ng biktima ni Carandag. Pero umabot ng 3 oras bago tuluyang napasok ang loob ng chapel. Nagkulong daw kasi ang inaarestong si Carandag. Nagka-tensyon pa lang dumating ang pamilya ng nakaburol. Wala akong mawawala dyan. Ay, nako! May gamit kami dyan. Sino pumasok dyan? May gamit kami dyan. Ano, shirt na gamit natin. Nagalit ang pamilya ng nakaburol. Hindi na raw kasi ginalang ang burol ng kanilang anak. Pero sa kabila ng kaguluhan, nahuli rin ng pulis si Carandag. Tumanggi naman ito magbigay ng pahayag. Naiyak naman sa tuwa ang ina ng biktima. Nabagang nahuli yun. Maraming salamat po kay Lord. Pero ang ilang kamag-anak ng biktima, galit pa rin. Tingin nyo nakuha nyo na yung katarungan. Nakuha nyo na yung katarungan. Okay na kukuha na yung katarungan namin. Basta sabi nyo sa suspect? Dapat din mamatay siya. Aning mga kaso? Ay, yung murder case na meron siyang, malamang yan ay convicted by absentia yan. Bagaman kasamahan daw sa pulisya, nararapat lang daw na harapin ni Carandag ang kaso. Nasa kustudiya na ng QCPD Station 10 ang suspect. Haji Rieta, Nakalerto.